sa lugar kung saan ang mga mamamayan ang siyang alipin, dayuhan ang naghari, at ang dugo ng mga mamamayan ang bumalot sa sariling lupa. May isang tao gumamit ng panulat upang gisingin ang diwa ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Si Dr. Jose Rizal. Sa kanyang mga akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, inilantad niya ang katiwalian at kalupitan ng mga mananakop, dahilan upang magising ang damdaming makabayan ng kanyang mga kababayan. Hindi siya gumamit ng dahas, ngunit kinatakutan siya ng mga kolonyal dahil sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Si Rizal ang naging simbolo ng mapayapang pakikibaka at patuloy na nagsisilbing ilaw sa landas ng mga Pilipino tungo sa kalayaan. Aking mahal, tila malalim ang iyong image. Ayos ka na ba? Ayos lang ako, mahal. Hiniling ko sana'y lalaki ang aking dinadala. Hiling ko rin ang iyong hiling. At kung lalaki man siyang ibigay, papangalanan ko siya ng Jose. Tatang, nandito na po ang kumadrona. Dito, kumadron na! Ere, Teodora! Ere! Lalaki, Teodora! Lalaki ang iyong anak. At dito na isinilang ang isang Pilipino na nakapagpagising sa diwa ng kanyang mga kababayan at naging tanglaw sa laban para sa kalayaan mula sa mga Kastila. Jose, halika dito. Magbasa tayo ng abakada. Opo. A, ba, ka, da, I, ga, ka, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling, anak. Walang duda, ikaw ay isang matalinong bata. Mahal, anak, pali na kayo, magpasarya na tayo. Mga anak, halina at magpasarya. Opo po, tatang. Susunod na po ako, tatang. Ang pamilya ay nagsimula ng magrosaryo. Bawat dasal ay puno ng pananampalataya at pagdinilay. Habang patuloy silang nagdarasal, naramdaman nila ang gabay at lakas mula sa Diyos na nagsisilbing ilaw sa kanilang buhay. Ang mga bata ay naghahabulan at nadapa. Pepe, ikaw ba ay nakikinig? Alam mo ba ang pabulak tungkol sa gamo-gamo? Hindi po yun. Kung gayon, ikukwento ko sa iyo, mahal na anak. At dito, ikinwento ni Teodora ang tungkol sa gamo-gamo. Sa liwanag ng kasera, isinalaysay niya ang kwento ng munting gamo-gamo na nabighani sa apoy. Binalaan ng ina ngunit hindi nakinig, kaya siya'y napasok. Tumimo ito sa isipan ni Pepe bilang unang aral sa panganib ng labis na pagnanais at sa kahalagaan ng pag-iingat. Gayon po ba, ina? Oo, Pepe, kaya huwag kang gumaya sa batang gamo-gamo. Wala na. Ako ay bata. Pigilan ko ba ang aking sarili sa pag-abot ng mga sagot? Gusto ko pong makahanap. Naramdaman ang diwa ng batang Rizal sa alamat ng gamo-gamo, kung saan namulat ang kanyang kamalayan sa ideya na may mga bagay na kinakailangang paghandaan ng sakripisyo
upang makamit ang mga minimithi. Ko, anak, alas 6 na gabi. Halina kayo, mag-rosaryo na tayo. Sa gabing puno ng dalamhati, sila ay malungkot na nakatabi sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid na si Concepcion na nooy namatay. Ginoon, bakit si Concepcion pa? Nay, Tahan aking anak. Wala na tayo magagawa. Nagpahinga lang yung kapatid. Tahan. Huwag mo sisihin ang Panginoon. Sa murang edad, si Jose Rizal ay nag-aaral sa ilalim ng mga pribadong guro. Magaling ka na sumulat at magbasa. At aktibo din ang iyong isipan sa matematiko at relihiyon. At sa tingin ko, wala na akong may dadag pa. Napakahusay, Pepe. Alam ka rin pala sa sining. Tsaka sa pag-iiskultura at pagpipintura. Lalong-lalo na sa paggawa ng matula, Pepe. Maraming salamat po, mga maestro. Ngunit, ako'y nababahala sapagkat ang aking kaalaman sa wikang Espanyol at Latin ay hindi pa sanay. Mag-alalay, wag mong gawin. Sapagkat sa edad mo yan, Pepe, marami ka pang matutunan. Marami pang pagkakataon na ikaw ay matuto at tumago. Mahal, kailangan na natin ipasok si Pepe sa paaralan. Hindi maaaring palagi rin siya dito sa bahay. Pero mahal, alam mo naman na sakit ka lang atin. Hayaan mo, masasanay rin siya. Luciano, Natawag mo daw ako, tatang. samahan mo yung kapatid mo doon sa binyan. Doon muna siya mamalagi upang mag-aral. Sige po, tatang. Pagbutihan mo ang iyong pag-aaral, kapatid. Opo, manang. Pasok na po ako, manang. salamat po. Ikaw ba ang bagong estudyante? Opo, maestro. Opo, si Jose Potasio Mental. Pwede niyo po ako tawagin, Pepe. Marunong ka ba sa salitang Espanyol? Opo, konti lang po. Kung ganon, paano naman sa salitang Latin? Konti lang din po. Silensyo! Sa ating pala sa mga estudyante mahihina ang utak at kunti lang ang alam. Sa panggunggong. Mga estudyante, alis muna ako dahil wala akong kukunin. At gusto ko huwag kayong maingay. Sabi ni maestro, may inagutak. Tapos gunggong. At saka, chunggo pa. Chunggo. Chunggo. Binabalik yung tunggo. Di gaya mo, bangus. Chunggo ka pa rin. Chunggo. Anong kaguluhan to? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong maingay? Ano nangyari dito, Pedro? Si Jose po, sinuntok niya ko at sinabihan niya akong bangus. Kasi ano ang katotohanan nito? Sabihan niyo po akong tunggo. Kasi, huwag ka sa akin, pupunta tayo sa punong guro. Sa gitna ng pagpaparusa at pangungutya ng kanyang mga kamag-aral at guro, pinili ni Jose Rizal na patatagin ang sarili sa pamamagitan ng sipag at pag-aaral. Sa bawat pahina ng aklat, binuo niya ang lakas ng kanyang isipan hanggang sa dumating ang araw na siya ay ginawaran
ang parangal bilang pagkilala sa kanyang talino at determinasyon. Sa murang edad, namulat si Jose Rizal sa bangis ng kawalang katarungan sa ilalim ng mga kolonyal na Espanyol. Nasaksihan niya rin ang pagbitay sa tatlong paring Pilipino na sina Gumbo sa Padre Gomez, kumpiso. Pumunta tayo sa lugar kung saan ang mga dahon ay hindi na nahulog at gumagalaw, kundi sa kalooban ng Diyos. Verdugo, gawin mo na. Ano ang aking nagawang kasalanan upang ako'y hatulan ng kamatayan? Talagang wala ng hustisya dito sa mundo. Verdugo, gawin mo na. Padre Burgos, Ode do Praire. Kinatnan ang tatlong paring taksil. Huwag kayong gumaya kung ayaw niyong matulad sa kanila. Pepe? Nandun ka lang pala, Pepe. Ito, Pepe. Liham na nagsasabing ito'y tanggap para mag-aral sa dunia. Totoo po ba ito, ate? Oo, Pepe. Basahin mo. Lubos po akong nagpapasalamat, ate. Magandang araw po, Manong. Manong, maaari mo ba akong samahan ngayon? Itinakda kasi ngayong araw ang aking pagsusulit. Oo naman, Pepe. Sasamahan kita. Sana ipagpalarin ka, Pepe. Sinamahan ni Pasiano ang kapatid na si Jose Rizal papunta sa kanyang pagsusulit. Ngunit matapos makapasa, nahirapan si Rizal sa mga unang taon ng kanyang pag-aaral sa Ateneo. Ang mga pagsubok at hamon ay hindi naging madali, ngunit hindi siya nagpatalo at patuloy niyang hinasa ang kanyang landas patungo sa tagumpay. Francisco, ang kaalaman ni Pepe ay sa palagay ko'y tama na. At iya kung mas marami pa siyang malalaman kung ipapadala natin siya sa Maynila ulit. Ama, Anak, ikaw ay matalino. At ayaw kong sayangin ang iyong katangian. At dahil dyan, gusto kong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa karastaasang paaralan. ngunit ama, wala pa akong kasiguraduhan kung ano ang aking kukunin. Nasabi na sa iyong guro
na maganda para sa iyo ang pagiging pare at pag-aagrikultura. Oo, Ama. Ngunit ang gusto ko yung mag-aral ng medisina, batas at literatura. Pepe, sinasabi ko sa iyo, hindi maganda ang pag-aaral ng batas sa kadahilanan ng ang politika sa bansang ito ay wala sa ayos na struktura. Pagkalipas ng isang buwan sa Ateneo, nag-aral siya sa Santo Tomas ng Filosofiya at Literatura. Habang nag-aaral si Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas, doon niya napansin si Leonor Rivera, isang dalaga na nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Sa mga simpleng sulyap at usapan, unti-unting nabighani si Rizal sa kanyang kabutihan at kagandahan na nagbukas sa kanya ng bagong pananaw sa pag-ibig. Ilang araw lang ang lumipas. Ngunit ang aking pakiramdaman, taon na kitang hindi nakita. Ang bilis naman tubuan ng bulaklak ay yung dila. Baka marami ka ng babaeng nasabihan ng mga matatamis mong salita. Ikaw lang at wala nang iba pa, Leonor. Baka ikaw ang siyang may kinikita. Para nga akong bilanggo sa dormitoryo. Leonor, Pepe. Bago ka bang tumingin? ikaw ang ilaw at ako. Ang aking tubig at dagat. Ngiti mo'y kislap Sa kabila ng matinding pagmamahal, ang tadhana ay nagtagda ng daan na hindi sila magkikita muli. Ipinasya na gina ni Leonor na siya'y magpakasal sa isang Ingles. Isang desisyong nagtagda ng pangarap na hindi nila natamo. Pepe, sekreto lamang natin to. Kailangan mong pumunta ng Europa upang mag-aral ng medisina. Gawin mo ang kailangan mong gawin upang makatulong sa kapwa. Ngunit pa siya, no? Dito lang ako para bantayan ng ating ama tina. At ako na rin ang bahala sa ating sakahan. Pero bakit ako pa, Pasyano? Bakit hindi lang ikaw ang pumunta dun? Bakit ako pa? Malaking benepisyo kung ikaw, Pepe. Hindi ka lang mag-aaral doon, kundi may papakita mo din kung ano talaga ang tunay na baho ng mga Espanyol dito. Marami ka rin makakasalamuhang Pilipino doon. Pero huwag kang mag-alala. Malaya kang makakasulat at humingi ng reforma at justisya na kailangan para sa ating bansa. Hindi pa ako handa, Pasyano. Pepe, hindi lang para sa akin natin ang desisyong ito. Kumonsulta na din ako sa ating mga kasamahan upang magbigay sa iyo ng buwan ng halaga. Paano naman sila ama't ina? Malamang hindi sila papayag sa ating gagawin. Huwag muna natin silang sabihan. Malalaman din nila kapag ikaw ay nakaalis na. Ako'y nag-aalala kay Leonor Pasyano. Paano naman siya? Ano na ang nangyayari sa kanya? Pepe, huwag nang maraming tanong. Iwasan mo din ang pagiging makasarili mo. Bebe, ito na yung tikita papuntang Europa. Jose Mercado? Bakit itong pangalan ang aking gagamit? Sa ngayon lang ito, Pepe, para hindi ka matuntun at mahuli ng mga opisyalis. At pagdating mo sa Europa, gamitin mo na ang pangalan Rizal. Huwag mo kaming biguin, Pepe, sapagkat sa iyo nakasalalay ang ating bansa ng puno ng pag-aabuso. Gagawin ko ang aking kayang gawin ang kulat na nila. Kamusta nga pala si Leon? Pinadala ko siya sa kanyang kamag-anak. Wala siyang alam tungkol dito. Mag-ingat ka, Pepe. Sana'y gabayan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay. Adios, Pepe. Mag-ingat ka. Adios, Pepe. Mag-ingat ka palagi. Salamat, Uncle Antonio. Adios. Adios rin sa'yo, Pasyano.
los músculos voluntarios de mi ahí. 5, 2, nivel cerca. Doctor, pretty high 7. Bravo. Y mi Padre Jesús, músculos no puede mover el globo ocular Doctor, ¿puede? por todos los medios de la mente. Este músculo elevator palpebre superiores se inserta el palpete palpado superiore no en el tubo ocular, por lo tanto solo eleva el párpado. De los otros 6 músculos oculares. Medial rectus, lateral rectus, superior rectus, anterior rectus, superior oblique, interior oblique. Todos ellos son capaces de rotar el globo ocular. Supongamos que hay una lesión en alguno de estos músculos que le sucede a nuestro paciente. Habrá parálisis de uno o más músculos oculares, lo que dará lugar a la dopplia, fenómeno compatible con la visión doble. Excelente. Bravo, Rizal. Bravo. Siguro'y maganda ang mga bayan at puntahan mo na, Pepe. Kung makikita niyo lamang ang mga lugar na aking napuntahan. Kunting tiis na lang inang, makakakita ka naman. Marami ka na at ang babae na kaiyak, Pepe. Hindi ko sila sinaktan o pinaiyak, Maria. Pinasaya ko sila. Kung akin lamang makikita ay ang pag-aabuso at walang hustisya ng ating bayan, mas mabuting maging bulag na lamang. Mga kasama, nagbalik ako dito sa Pilipinas dahil alam kong andito ang tunay na larangan at wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ang pagbuo ng La Liga Pilipina. Itong pagsasamahan ang tiyak akong mabisang kasangkapan para tayo'y lumaya. Sa samahang ito, hindi lamang tayo mga kasapi, kundi tayo ay magkakapatid sa anumang karahasan at kawalan ng katarungan. At higit sa lahat, layunin natin ang pasiglahin ang agrikultura, edukasyon at komersyo. Ito ang una at ang pinaka-importanteng hakbang para sa ating pagunlad. Tama! At kapag tayo'y matatag na, mas matatag din tayong may paglalaban ng ating kalayaan! Rizal, Senyor Felipe Lapdaw. Senyor Sergio Arellano. Senyor Agustin Pais. Dr. Rizal, Bonifacio ho, ang inyong lingkod at tagaan. Sa akin ho ang karangalan. Mga kasama ko po, Augusto Macrae, Paulino Santos, at Redentor Villegas. Bagamat na itatag, nanatiling pangarap lamang ang La Liga Filipina. Pinaghinilaan si Rizal na layunin niyang bastusin ang dangal ng Espanya. Dahil dito, kumuha ng mga espeya ang mga praile upang ilagay ang mga ipinagbabawal na polyeto sa kanyang bagahe. Dahil dito siya inaresto at ipinatapon sa malayong pulos sa dapitan. Sa gitna ng mga bundok, ang dagat ang naging kasama ni Rizal. Tila isang lawa ng tinta para sa isang manunulat na nawalan ng sigla. Sa dapitan, hindi na nanahimik si Rizal. Sa halip, isinulat niya ang mga salitang gumising sa kamalayan ng sambayanan at muling nagpaliyab ng apoy ng kalayaan. Señor Rizal, Castales de Filipinas. Gracias.
Kumusta ka na at ang iyong mga isinusulat? Huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang tanging mong kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na kung ngayon lamang ako nakasulat. Pepe, malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Noong ika-6 ng Setyembre ay dumating dito ang isang puluto ng mga Gwardiya Sibil. Nilusob ang Kalambang mula noong mapetisyon tayo laban sa maling pamamalakad ng mga praile sa ating lupa. Pwersahan silang pinalabas. Parang isang mahabang parada ng patay na nangyayari. Kinamkam nila ang lahat, ang ating bahay, ang ating lupa, lahat. Pero mapakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa mundo ang ating hinahin. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi kami mawawalan ng loob. José Rizal, este tribunal le declara culpable de rebelión, sedición y conspiración contra el gobierno español. Como castigo por sus actos, se le condena la pena de muerte por fusilamiento e ejecutarse el 30 de diciembre de 1896 en Bagumbayan. Salakay tayo! Lalong madaling panahon. Iligtas natin si Dr. Jose Rizal. Mabuhay! Mabuhay! Rizal! Mabuhay! 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 Mahigpit ang batay ni Pepe. Handa sila sa lumang balak natin gawin. Handa rin kami. Hindi kami natatakot sa kanila. Mga kasama, hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Mabuhay! Mabuhay! Iligtas ang aking kapatid. Subalit, alam kong hindi papayag si Pepe na dumaloy ang dugo ni sino man. Ang kaniyang buhay ay nasa kamay na ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga ngayon at pagkakamatayan. Ang Ateneo. Diyan nagsisimula ang masasaya kong araw. Adios, mi adora, Región Oral, amada, Cor del Sur, Perla del Mar, de Oriente, Nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste hostia vida. Yo fuera más brillante, más fresca, más florida, también fuerte la diera portó bien. En campos de batalla, luchando con delirio. Otros te dan sus vidas sin dudas, sin pisar. El sitio nada importa, ciprés, laurel o lirio. Tendalso o campo abierto, combate o cruel martirio. Lo mismo es, si lo piden, la patria y el lugar. Yo muero cuando veo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lóbrego capos. Si Grana necesita
para tener tu aurora. Verte la sangre mía, derramarla en buenura, y dolorila un reflejo de su naciente luz. Un último favor. Dispárenme de frente. Imposible. Al menos, no me disparen en la cabeza. En nombre del rey de España, aquí lo que sé, la voz en favor del criminal será fusilado también. ¡Listo! ¡Ya! ¡Apuntar! Consumatum es. ¡Fuego! Tiro de gracia.